Sasabihin ka, anong gusto mong schedule? Wow, ano yan? Nasagot ako Sister Piling, Sister Alice, gusto mo mamatay mga 2025 ba ngayon? 2028 naman. Mga bandang alas 3 ng hapon. Gusto ko yung umuulan. Ano, pwede ba yun? Sabihin naman ni Sister Alice, okay. Hintay mo lang pagdating ng time na yun, ay ano? Mamamatay ka na. Pagkaroon lang ginawa natin, ano mangyayari? Sino ba sa atin alam kung kailan tayo mamamatay, anong mangyayari? Pagkahandaan mo yan. Amen. Mamamasyal na mamamasyal si Sister Piling. Gagasasin niya lahat na kasi mamamatay na lang siya. Gusto ba ninyo ng ganyan? Bago kayo sumagot, tingnan ninyo yung nasa silya elektrika. Yan ang isa maganda. Ang nasa silya elektrika, kala nyo dito, totoo kinukwento ko. Sa silya, pag sinabi silya elektrika, alam kung kailan ka mamamatay, anong oras ka mamamatay, amen? At kung saan ka mamamatay, silya elektrika kaya tinanggal yan. Wala pa akong nakita na silya elektrika na natuwa. Sa una, baliwala na sa kanya. Pero haba, kasi alas 3 ang karamihan eh. Pero pag 2:52 na, 8 minutes na lang, makikita mo yan mga kapatid. Umiiyak na yan. Hindi niya matanggap, pero matagal na sinabi sa kanya, nagbibitayo na siya. At sa bandang huli mga kapatid, bago itaas yung uso pa ang electric chair, bago siya iangat na yan, wala nang gagawin niya kundi iyak yan ng iyak. Magsisisi yan ng magsisisi. Sapagkat alam niya maya-maya siya'y mamamatay na. Tawag po dan ay judgment, mga kapatid. Pero ulitin ko mga kapatid, wala na pong ibang solusyon nakita ang Diyos para mawala ka sa kasalanan kundi mamatay ka na lang talaga. At ginawa niya sa kadyang bugtong na wala pong kasalanan ang Panginoon Kristo, pero siya po ang nagsakripisyo para sa ating lahat. Ulitin ko, ang sinasabi ko ngayon ay hindi tinatanggap sa pangkalahatan. Ano po? Hindi po yan tinatanggap. Hindi po yan tinatanggap ng mga modern nations, hindi po yan tinatanggap. Ang tumatanggap lang dito ay ang may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Tandaan niyo mga kapatid. Kahit sino talangin niyo yan, na hindi tatawanan lang tayo mga kapatid. Pero pag tinanggap mo sa puso na meron na namatay para sa iyo, magpasalamat ka. Amen. Kasi, sabi rito mga kapatid, kung ang solusyon ay kamatayan, tama sinabi rito, ang maganda lang sa may pananalig sa Panginoong Diyos, mamamatay kang may kasama. Wala pong namatay na may kasama. Ang problema sa kamatayan kasi sa sanlibutan ito, palaging mag-isa ka. Kahit sabay-sabay kayo nabangga, diba, na-disgrasya, hindi po sabay-sabay yun kasi magkakaiba kayo ng time dyan, kahit saan nyo tingnan nyo. This is the first time na mamamatay ang isang tao na may kasama. At sabi ng Biblia, kasama kang namatay nino. Kapag tayo ay pinautismuhan, kasama kang namatay na libing. At yung maganda sa banda ko, muling nabuhay. Titigil ko na ito dahil alam ko nahihirapan ang inyong mga isip. Ang advantage ng kamatayan sa Panginoong Diyos, nung pag namatay ka sa piling ng Panginoong Diyos, hindi ka tuluyang mamamatay. Pwede kang magkaroon ng second life. Ang born-again experience is the second life natin. Ang gusto ko lang putin sa oras ito, lahat ng mga nanalig sa Diyos, dapat i-consider mong matagal ka ng patay. At ang buhay mo ngayon, hindi na yung dati. Amen? Ang buhay mo ngayon ay para na. Hindi na para sa sarili, kundi para na sa Panginoong Diyos. Kukunin ko na example si Isabel at si Kai. Buhay ko yan ngayon. Amen? Inaalagaan mo, malaman mo, okay naman. Pero dapat mong tandaan na ang buhay na nanggaling sa iyo,
may problema yan. Kailangan turuan natin sila na isang araw, Isabel, kahit hindi yan ang tunay niyong buhay. Tuturuan namin kayo, ititrain namin kayo para mabuhay kayo. Sa tunay niyong buhay, at ang tunay na buhay? Tunay na buhay, pagkasama mo na ang Panginoon Diyos. Amen. Ako bilang pastor, matiyuhin ako ng iba rito, kakilala niyo ako, matagal ko itinuring na patay na ako. Wala na yung dating pagkatao. Nabubuhay na ako hindi po para na sa aking sarili, kundi para sa Panginoon Diyos. Ganyan po dapat ang maging estado, kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung hindi ba kayo maniwala, wala naman pong problema. Kung maniwala kayo, malaki ang advantage nito. Sapagkat tandaan ninyo, ang sino mang namatay na hindi na muli mamamatay. Yan ang advantage. Patay ka rin. Paano ka pa mamamatay? Sino mamamatay? Sa mga tuwid, sino mamamatay sa kasalukuyan? Yung hindi pa namatay. Amen? Ang tawag po natin dyan, nabasa ninyo, second death. Matay ka na sa first death, huwag kang mag-alala. Meron ka pang second death. Pag nasa Panginoon ka, meron ka lang first death, yung kamatayan mo, pero wala na yung second death, kundi mabubuhay ka na muli. Amen. Saan natin nakita yan? Nakita natin yan sa Panginoong Kristo. Kaya ito, by faith, namatay siya sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, muli siyang okay, mamatay man tayo, hindi tayo mabuhay na sa loob ng 3 araw. Hindi po natin siya pwedeng parisan. Pero the Bible says, may takdang panahon na ang lahat ng namatay kay Kristo. No? Kung kasama man tayo doon, ay sabay-sabay tayong bubuhayin muli pagdating ng takdang panahon. Kaya kung ako sa inyo, payong kapatid, payong magulang, payong lingkod ng Panginoong Diyos, be sure na patay ka na sa sanlibutan ito. Nang sa galon, makamit mo yung tunay mong buhay. Ako bilang pastor, siyempre, sabi may bias ka pastor, pero gamitin ko ang pagkabias. Wala nang ako'y nasa Panginoong Diyos, ang buhay ko ngayon nag-iba talaga. No? Nag-iba, naging magaan. Ang lahat ng nasa akin ngayon, hindi ko na iniisip yan. Bumalik yung dati ng Diyos na ang magbago. Sabi nga sa English, that God shall supply all your needs. According saan? To His riches and glory. Sino po pinakamayaman sa daigdig na ito? Wala lang tatago sa Panginoong Diyos. Kaya doon na lang tayo umasa. Amen? Kaysa mangutang ka na mangyayari dyan. Mababaon ka na mababaon. Pero subukan mo magtiwala sa Panginoong Diyos. Sabi nga, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Everybody say amen. Kahit natin tumayo, tama na, no? Ito isang magandang paalala lang sa atin upang bigyan tayo ng pag-asa na ganun pala talaga ang buhay. Subukan ninyo mga kapatid. You die in yourself and you live in the Lord, pagpapalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bakit tayo nagko-communion? Magko-communion tayo. Inaalala natin na namatay ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang laman ng dugo nasa ating harapan, at dapat nating tularan siya maging sa buhay, sa kasalukuyan, sa mga dito at tunay natin. Tayo tumako sa